Magandang araw sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon si Alice in Wonderland. Ay, si Alice ng Bamban, Tarlac. Ay, si Alice Go. Ah, dito sa interview na to, ang kapansin-pansin dito, markado na pala kay PBBM o kina PBBM etong si Alice. Tingnan nyo ha. Hearings, investigation as to Bamban and Mayor Alice Ugo. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Ah, well, matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Yun. Narinig natin yung sa Panban, at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento. Nakinay-question ngayon natin yan, kung talagang totoo ito mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Yun nga nakapagtataka ron eh, di ba? Pero alam nyo, nung pina-investigate ko yan sa anak ko, sabi nga sa inyo eh, yung panganay kong may asawa, hinire ko na kasi nangungulit, na sideline, virtual assistant. Sabi ko, teka, testingin kita. Gusto ko hanapan mo ako ng mga iba pang detalye dito kay Alice. Nako, pati may picture siyang pinakita sa akin. Sabi 2015 pa daw yun na nagpa-farm etong si Alice. I don't know kung talagang 2015. Luma nga naman yung picture. Kaya lang baka hindi ho kasi kapani-paniwala yung picture na yon na ito po ay luma at 2015 kasi wala pong puncture holes. Pero ibang-iba pa itsura talaga ro ni Alice doon. So, ang problema kasi rito sa kanya, doon sa mga napanood naman natin, lahat na lang ng importanteng bagay na hindi mo makakalimutan sa buhay mo, lahat po yun nakalimutan niya. Wala man without citing any accident na pwedeng maging cause ng memory loss. Di ba? So talagang mapaghihinalaan talaga. Lalo na yung association niya ron sa Pogo. Hmm. Grabe yung mga revelation doon na nangyari. Tapos terrible naman din yung kanyang mga sagot. 'Di ba? Talagang kahina-hinala. Anong taon ba 'yan? Panahon niya ni ni Duterte. 'Di ba? Na sobrang lakas ng rito ng China sa Pilipinas. Hmm. So, itong investigation na 'to, naniniwala ako na hindi ito para tirahin si Digong. Nagkataon kasi na sabi ko nga nung una maganda yung Pogo eh, okay yung Pogo. Malaki yung income na ibibigay dito sa ating gobyerno. Kaya lang ang kalaunan wala eh. 'Di ba? Yung social cost nito, yun ang mas mahal. Tapos kapansin-pansin pa yung mga building nila, parang building ng mga maute doon sa Mindanao, 'di ba? May mga underground parang yung mga Hamas. May mga underground yung mga kabahayan. Para saan? 'Di ba? Bukod doon sa samut-saring mga pinagbabawal ng mga racket doon sa yung mga LOB nila diyan sa Pogo. Kaya nga mainam po na eto maimbestigahang maigi. Ang tanong nga rito, ano ba remedyo rito para kay Alice? Anong dapat gawin dito, 'di ba? Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan Bigas talagang mulpot. imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon, ang mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano mga specific future plans na sila As for, at future plans para hindi na po ulit yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Right. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang Correct. Diyan tayo hindi nakabantay ng maigi. 'Di ba? Kagaya ng COMELEC. Oh, dapat ang COMELEC tinitignan din naman nila hindi yung putragis na-receive nila na uy, maganda yung nag-submit. Tapos tingnan nila, have you been convicted of any felony involving moral turpitude? No. Okay, qualified. Ganun eh. Yun lang tinitignan ng COMELEC eh. 'Di ba? No further background checking. Lalo na sa mga hap-hap.
'Di ba? Dapat tinitignan nila 'to. O eto bang hap-hap na 'to, totoo ba talagang ito ay Pilipino? Regardless na kung anong lahi, basta pagka hap-hap dapat titignan nila, totoo ba ito ay Pilipino? Lalo na yung birth certificate, 17 years old na siya nang ito ay, 'di ba, mairehistro, late registration yung nangyari. Eh mabuti hindi pa nila pinalitaw na 1 taon pa lang siya nun, 'di ba? Hmm. Tapos, makita niyo sa kanyang pagsasalita ng Chinese talagang talagang, natural yung kanyang Chinese. Kasi I received few videos, pati yung sa kampanya niya, yung greetings niya, yung Chinese New Year, talagang Chinese na Chinese talaga siya, oo. Tapos dun sa kanyang pagta-Tagalog, medyo may ano pa yung accent niya, eh. Kung talagang dito lumaki sa Pilipinas 'yan, 'di ba? Kahit na sabihin natin hindi ganoon ka-fluent siya sa Tagalog, lalo na hindi niya nakasama raw ang kanyang nanay. I don't know kung alam pa niya pangalan ng nanay niya. Yung teacher niya, 'di niya maalala. Yung, negosyo, sabi ni Gatchalian, kilala niya yung pamilya Baile na nakatira doon, hindi siya kilala. Yung negosyo nila hindi nag-e-exist. 'Di ba, so kahinahinala talaga. Now, do'n sa nagsasabing ang presidente natin, weak, aba, siya mismo, obviously updated siya, lalo na rito sa, dito sa issue ng Pogo. Hmm. As for, ng batas hindi nga natin, hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At Alam niyo, palagay ko kinakailangan gumawa rito ng ng native legislation yung hearing, 'di ba? Maggumawa ang Senado at ang Kongreso ng batas na nagre-require po, urging, not really urging, but requiring COMELEC to background check. Dahil nga pagka nag-a-apply nga kami ng call center, na-hire na kami. Mukha na kaming Pilipino talaga, narinig na nila kami mag-English, nakita na nila yung mga credential na sinubmit namin, na talagang kami matagal na sa BPO industry. Bina-background check pa kami kung kami may masama pang record o kung ano pa. Dapat po sa mga government officials, sa mga government, yung mga wannabes na yan, 'di ba, dapat bago maghalalan, may talagang background checking diyan ng COMELEC. Para 'di ba, naalala ko lang din dati, merong, 'di ko na maalala ang pangalan, pero may mga incident pong ganito na kalaunan, na-discover na lang na itong incumbent, meron palang final conviction involving moral turpitude. Pero nakalusot. Oh, nung question sa kanila tinanggal. Bakit hihintayin pang umabot sa ganun? 'Di ba? Paano kung walang question? Kaya kailangan dapat ang COMELEC talagang nagre-review rin ng background ng tao. Tapos kung mga dayuhan, meron talagang face-to-face na interview na gawin sa kanila. O kaya yung mga, I mean, dayuhan, yung mga mestizo na sabing Filipino citizen, dito pinanganak, 'di ba? Tapos yung birth certificate katulad niyan. Oh. Kasi lumilitaw po talaga na na hindi lang bastang spy agent maaring, baka di natin alam mataas pala ang puwesto niyan sa, 'di ba, sa Communist China. Kaya maaga pa naririto na. Naalala ko tuloy bigla ngayon yung nakuwento ng tatay ko nung World War II. Bago ho pumutok ang World War II, sabi niya sa'min 2 buwan pa may mga Hapon na sa kanila sa Partido area sa Camarines Sur. Sabi niya. Kaya nga do'n niya nakilala yung isa pang, Hapon na kapareho ng apelyido niya. Ang tatay pala nito ay isang, malayong kamag-anakan na seaman, napunta ng Japan at nakapag-asawa at nagkaanak do'n. Yung isang anak nito, nasa Northrop, Grumman, yung gumagawa ng yung sa mga fighter plane ng Amerika. Ang, patent niya dati na naimbento niya, nai-patent niya, yung sensor ng mga sasakyan na kahit ikaw ay nakapikit, hindi ka mababangga kasi meron siyang sensor.
titigil siya, tapos sa mga eroplano na-develop niya yon, nai-ano nila ngayon sa mga eroplano, so sa mga sensors ng mga eroplano. Ngayon, mula po sa Hawaii, dati sa Hawaii siya tumira, from Japan, then Hawaii, Guam, tapos Hawaii, nasa ano na siya, nasa, kung nagkakamali, Maryland na. Sa mainland na talaga ng US. Si Hiroshi. Hindi ko lang babanggitin yung apelido. No? May advance na. Kaya nung pumutok ang giyera, nagulat si na Papa, etong Hapon, lang yan, nagpalit lang ng damit. Opisyal pala ng Japanese Imperial Army. At kabisadong kabisado yung lugar nila. 'Di ba? Kaya dapat po talaga i-background check ng maigi yan. Siguro pinababayaan din yung mga iba kasi marami pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang Yan ang sakit sa Pilipinas, suhulan. bantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents na pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, ng Malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility na ganyan. Is anytime soon po ba mas certified Ops, okay. Okay, so yun ang naging sagot ni PBBM dyan. So markado na pala yan sa kanila, etong si Mayor Alice Guo. At kilala niya lahat ng mga politicians ng Tarlac. Syempre, di ba? Tagalan nilang nasa politics. Tapos meron pang mga miyembro ng Kuwangko family, etong sa side nila Danding, nila Gibo, kaalyado nila. Kaya hindi po nakakapagtaka, nakilala niya yung mga politicians diyan. And then ito ring even yung Tarlac City Mayor. Oh, 'di ba? Kahit na ito ay sabihin natin yung anak nito ay kakamping. Hmm. Ito nakalimutan ko yung pangalan ng mayor na yon. Nung nakarang campaign period, nang ma-realize nila, makita talaga nila yung kadisentehan nito ni PBBM, aba, yung anak, pinuri po si PBBM. Yung mayor, nagsuporta sa kanya. Kahit na hindi nanalo sa lungsod nila, etong si PBBM. Yun, kung naalala ninyo, yun yung pinuntahan namin na yung mukha ni Ninoy natakpan ng tent. Binti na lang yung nakalitaw. Yun po yun. Yung lugar na yun. Oh. Now, ano ang remedyo rito kay Alice? Ha? Kapag hindi maliwanag po na ma-explain niya yung mga bagay-bagay, hindi niya magpatuloy yung kanyang ah, this is a good question. Bakit may picture si Alice at Amy? I already saw that picture. Ah. So, sa itsura ho ng picture, lumilitaw po si Amy ang talagang nandun sa loob ng sasakyan. And then, doon sa distansya nila, obviously, etong si Alice, pumasok lang doon at nagpa-picture. Hindi, ibig sabihin, hindi talaga silang dalawa magkasama sa loob ng sasakyan. That's my, my interpretation doon sa picture na yon. Nakita nyo na rin naman pala yon. Okay? Uso naman yung ganun eh. 'Di ba? Lalo yung mga LGU, yung mga local candidates, kapag merong from national, lalo na't incumbent at malakas, alam nila, di lalapitan nila. At natawa nga lang ako kasi nakasupport din, naka-BBM. Hindi man lang gumanon. Kasi si Amy ganun din yun eh. 'Di ba? Yan. Yun lang yung tingin ko doon. Siyempre, importante rin kung again, hindi pa tayo sigurado kung ano talaga yung pagkatao nito ni Alice in Wonder Bamban, 'di ba? Pero mainam na mapaliwanag talagang maigi. Tapos pagka patuloy na wala siyang maipaliwanag, sabi, i-check siya ng mga ng background niya, 'di ba? Wala talagang maipaliwanag, hindi niya maiharap yung tatay niya. O kahit Chinese 'yan, pwedeng kumuha ng ng interpreter para maintindihan. Pupuwedeng matanong 'yon, 'di ba? Kung talagang ang nanay nito ay Pilipina, ano ang pangalan? O ano apelyido? Pagka may amnesia din 'yun o may demensya, naku, patay tayo rito, uwi na kayo ng China, 'di ba? Yun ang maliwanag doon. Sabi niya nag-aalaga siya ng baboy, papakain ng baboy, papaanak ng baboy. Parang ang liit ng farm na 'yun.
Parang sila lang mag-ama, 'di ba? Now, pinakamaganda po nito, like yang sinulat ko nga diyan, is iko waranto. Iko waranto 'yan. Nang sa gano'n, etong si Alice ay magkaroon ng ano, magkaroon ito ng, ma-urge talaga siya na ipaliwanag talaga yung side niya, mapatunayan niya po na talagang siya ay Filipino citizen. Ma-justify lang niya, eh. Yung, late registration, okay na yan, eh, lulusot na yan, eh. Ang importante naman po kasi hindi porket inimbestigahan, hindi porket pinaghinalaan, eh, yun na yun. Pero kung mabibigo siya, 'di ba, eh, dapat yan, eh, tanggalin sa puwesto dahil po walang kandidatong kumwestiyon noon sa kanya. So wala hong sabihin natin, eh, talunan na papalit sa kanya pagka mayor. Bagkus eto hong, vice mayor ang papalit sa kanya at gano'n, rule of succession ang gagana rito. Hindi kailangan ng magkaroon diyan sa Tarlac ng, panibagong eleksyon. Yun lang, rule of succession lang 'yan. 'Di ba? And again, ang COMELEC po ay dapat ditong maimbestigahang maigi. Yung local COMELEC, ano ang nangyari? Ano ba ang mga polisiya ninyong sinusunod? 'Di ba? Pagdating sa may mga nagsampa na ng kanilang kandidatura.